everyone. I'm Nika Estimiharas. I'm Shane Magbanuma. And today we will discuss about market. So, what is market? A market serves as the platform where buyers and sellers come together to exchange goods and services. However, its significance extends beyond a physical location, encompassing the interactions between individuals willing and able to engage in trade. So, ano nga ba ang market? Ang market o pamilihan ay lugar o sistema kung saan nagtatagpo at bumibili at nagbebenta para magpalitan ng produkto at serbisyo. Hindi lang ito palengke, pwede rin itong tulad ng shopping online at dito nabubuo ang presyo. Halimbawa, kapag maraming bumibili at kaunti ang produkto, tumataas ang presyo. Kapag marami naman ang produkto at kaunti ang bumibili, bumababa ang presyo. Market structure refers to the characteristics of a market that influence the behavior and performance of firms within it. So, ang market structure daw ay tumutukoy sa paraan kung paano nakaayos ang isang pamilihan at kung paano nagkokompetensya ang negosyo at pagbebenta ng produkto at serbisyo. And these are types of market structure. So, let's proceed the types of market structure. And we have 5 types of market structure. First, pure competition. Numerous buyers and sellers, homogeneous product, and easy entry-exit. So, sa pure competition, maraming nagbebenta at maraming bumibili, pare-pareho lamang ang mga produkto. Halimbawa, mga nagtitinda ng gulay sa palengke. Kapag nagtaas ang presyo ng isa, lilipat ang customer sa kabila dahil gusto makalis. Second, monopoly. Single seller with full control over a unique product, often with high barriers to entry. So, sa monopoly, isa lang ang nagbebenta, siya lang ang may produkto or serbisyo, kaya siya ang may mga control sa presyo. Halimbawa, isang kumpanya lang ang nagbibigay ng kuryente sa lugar. Dahil wala silang kakompetensya, siya lang ang nagtatakda ng presyo. Monopolistic competition. Multiple seller with full control over a unique product, often with high barriers to entry. Third, monopolistic competition. Dito naman maraming nagbebenta pero magkaiba ang produkto nila. May control sila sa presyo dahil may pagkakaiba ang kanilang paninda o produkto, tulad ng brand o kalidad. Halimbawa, mga coffee shop. Pare-pareho silang nagbebenta ng kape pero iba-iba ang presyo, style at lasa nito. Oligopoly. Few sellers controlling the market, influencing price due to limited competition. Kaunti lang ang nagbebenta at kadalasan malaking kumpanya pa. Dahil kakaunti sila, malaki ang epekto nito sa presyo. Halimbawa, mga kumpanya ng cellphone network, kapag nagtaas ang presyo ng isa, madalas sumusunod ang iba. And the last is monopsony. Monopsony, single buyer with control over the market, influencing price and conditions. And this is a last type of market structure, monopsony. Ang monopsony naman, iisa lang ang bumibili pero maraming nagbebenta. Ang buyer ang may control sa presyo. Halimbawa, isang malaking kumpanya ang bumibili ng produkto ng maraming magsasaka. Dahil iisa lang ang bumibili, siya ang nagtitikta ng presyo. Market transaction. Market transaction entail the exchange of goods and services between buyers and sellers, agreeing on price and quantity. Dito naman tayo sa market transaction. Ano nga ba ang market transaction? Bakit mahalaga ito? So, ang market transaction ay nangyayari kapag may bumili at nagbenta ng produkto o serbisyo at nagkasundo sila sa presyo. Halimbawa, bumili ka ng ballpen sa tindahan, nagbayad ka, binigay ang ballpen sa'yo, may palitan. Iyon ay halimbawa ng market transaction. Bakit ito mahalaga? Mahalaga ito dahil nasusukat kung malakas o mahina ang ekonomiya ng bansa. Halimbawa, sinusukat ito gamit ang Gross Domestic Product or GDP. Ibig sabihin, kabuuang halaga ng lahat ng produkto at serbisyong nagawa sa isang bansa.
Kapag maraming bumili at nagbebenta, ibig sabihin umiikot ang pera at maayos ang ekonomiya. And let's talk about the types of market. Various types of market cater to diverse needs and preferences. Market type: physical market. Buyers and sellers physical meet to exchange goods and services, as seen in shopping malls and retail stores. So, sa physical markets, ito ay uri ng pamilihan kung saan nakikita ng personal ang mamamili at nagbebenta upang magpalitan ng serbisyo o produkto. Halimbawa nito ay sa mga mall, palengke, and retail store. Second, non-physical or virtual market. Transactions occur online, with buyers purchasing goods and services through internet platforms like eBay and Amazon. So, sa non-physical o virtual market, ito naman ay pamilihan na ginagawa sa internet. Hindi kailangan magkita ng personal and buyer at sellers dahil online ang transaksyon gamit ang mga website o apps. Third, market for intermediate goods. Raw materials essential for panel product manufacturing are traded, supporting product processes. Sa market for intermediate goods, ito naman ay pamilihan ng mga hilaw na materyales o sangkap na ginagamit upang makagawa ng ibang produkto. Halimbawa, ang kahoy para sa paggawa ng mesa o bakal para sa paggawa ng sasakyan. Fourth, black market. Illegal goods like drugs and weapons are exchanged outside legal framework. So, sa black market, ito ay illegal o hindi pinapahintulutang pamilihan kung saan ipinagpapalitan ang mga produkto o serbisyo na labag sa batas at hindi dumadaan sa tamang regulasyon ng pamahalaan. Fifth, knowledge market. Exchange of information and knowledge-based products facilitating intellectual property transaction. So, sa knowledge market, ito ay pamilihan kung saan kaalaman, impormasyon at ideya ang pinagpapalitan. Halimbawa nito ang pagbebenta ng research, training, online courses, at intellectual property. 6. Financial market. And we have the three types of financial market: stock market, bond market, foreign exchange. Deal with exchange of liquid assets including where share of companies are bought and sold, trading of debt securities typically bonds. Ika-anim ay financial market. Ito ay pamilihan ng pera at mga investment. Kasama dito ang stock market, bond market, and foreign exchange market. So, sa stock market, pagbili at pagbinta ng mga shares sa kumpanya. And sa bond market naman, pagbili ng utang na with interest. And sa foreign exchange market, palitan ng pera ng iba't ibang bansa. Dito, umiikot ang pera at investment. Last but not the least, predictive market. Trading of currencies between parties involves trading futures outcomes or events. And last, predictive market. Dito tumataya o nakikipagpalitan ang mga tao based sa mangyayari sa hinaharap. Halimbawa, sino ba ang mananalo sa eleksyon? Tataas ba ang presyo ng produkto? Dito parang naguhula ka lamang pero nakabase ito sa impormasyon. So, naintindihan niyo ba ang 7 types of market? Market in the States. A market serves as a fundamental mechanism for facilitating transaction between buyers and sellers. It operates based on the principle of supply and demand, where prices are determined through interaction of market forces. Markets allow for efficient allocation of sources, as individuals and businesses respond to price signal to make decisions about production, consumption, and investment. At i-discuss naman natin ang market and state. Ang pamilihan ay isang pangunahing sistema na tumutulong para maganap
ang palitan ng produkto at serbisyo sa pagitan ng bumibili at nagbebenta. Ito ay gumagana batay sa principles ng supply at demand, kung saan ang presyo ay nabubuo sa pamamagitan ng interaksyon ng market force. At pinapahintulutan ng pamilihan ang maayos at epektibong pamamahagi ng sources. Dahil ang mga tao at negosyo ay tumutugon sa mga signal ng presyo para gumawa ng desisyon tungkol sa production, paggamit o konsumo, consumption, pamumuhunan o investment. Thank you for watching! I just had to let you know you're